Agosto ng nakaraang taon nang bumuo ang ilang residente ng isang high-end condominium sa Mandaluyong ng isang volunteer group na iisa ang hangarin, alagaan ng community cats na naninirahan dito. Sila, ang Cats of KGR. And these are small groups of volunteer that usually shell out from their own pockets, every day for the food and for the not only the food actually, parang halos lahat ng pangangailangan ng mga pusa, no. Sila ang nangangalaga sa mga community cats sa condominium at ang mga alagang yan sinisiguro nilang naka-TNVR protocol o trap, neuter, vaccinate, and release. Kahit pa galing sa bulsa nila yan. Ngunit hindi pala sumasang-ayon ng lahat. Kwento ni Mapi, may reklamo ng nakakarating sa Property Management Office ng kanilang kondo hanggang sa nagpasa na ng demand letter ang mga complainant. Until such time na nagkaroon ng town hall meeting, the group actually relayed some of the guidelines that we want to be implemented. Pero yun nga, hindi nagkaroon ng common ground. February 6 naman nang magdesisyon ng Board of Trustees ng condominium na ipatanggal ang lahat ng community cats ng walang malinaw na plano. Maging ang temporary area kung saan pinapakain ng mga ito, ipinatanggal din. Itong mga cats na to, they are a very effective natural pest control. We are more than willing to adapt to all of these changes and all of these developments in managing our community cats. Nababahala rin ang grupo na magdulot ito ng vacuum effect. Maalis man daw ang naunang community cats, hindi pa rin mapipigilan ang iba pang pusang walang bakuna at hindi pa nakakapon na tumambay at manirahan sa lugar. Payo naman ng ilang animal experts sa mga ganitong pangyayari. They should have come to a solution, an agreement. They were still ongoing talks. These cats, okay, even if they do scratch or they do bite, they're already protected against rabies. Sa mga ganitong sitwasyon ng di pagkakaunawaan, there must really have a balance that should be put there between two clashing or opposing belief. This has happened in so many other residences. Nagiging successful yung program ng iba because of communication, because they sit, they talk. Sa ngayon, umakyat na ang issue sa opisina ni Mandaluyong Mayor Ben Abalos. Ayon sa volunteer group, nasa mahigit 300 residente na ang pumirma ng petisyon upang ipatigil ang pagtanggal sa mga community cats. Ayon naman sa nakuhang pahayag mula sa DMCI Homes, may mga pag-uusap ng isinasagawa kasama ang concerned parties at relevant stakeholders at nakatuon pa rin sila sa kapakanan ng mga alagang hayop, maging mga residente nila. Sabi nga, hindi naman kalaban ng stray animals. At kung hindi sila kayang kupkupin, igalang na lang sana ang karapatan nilang mabuhay. Mobile Journal, Denise Bogasancho po, hatid ang mukha ng balita. Mismo si Cesar Chavez ang nagpakilala kay Jay Ruiz na pumalit sa kanya bilang pinuno ng Presidential Communications Office. Sa pagharap sa media, inilatag ni Ruiz ang mga plano sa ahensya. Una raw na iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanya na tiyaking mailalapit sa publiko ang mga programa ng gobyerno. Yung mensahe ng gobyerno ay malaman ng taong bayan. Lalong-lalo na yung mga kinakailangan nilang malaman, tulad ng mga libreng scholarships, tulad ng mga may mga sakit na nangangailangan ng tulong, saan pupunta. Kailangan nilang malaman yun. The goal is always clear, precise, informative, and educational information. Para naman yung tao natin magkaroon ng informed decision. Tiniyak din ng bagong PCO chief ang paglaban sa fake news. Yung nakakasama sa atin. Ang dami kasinungalingan na mga sinasabi sa atin na hindi naman, wala naman facts, hindi naman base sa facts. Dapat yung ating truthful facts. Yun lang sa totoo tayo. Hindi tayo sa kasinungalingan. Bawal ang sinungaling. Bumuelta naman si PCO Undersecretary at bagong Palace Press Officer Claire Castro sa pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa administrasyon. Kasunod ito ng aligasyon ni FPRRD na tila patungo ang administrasyon ni Pangulong Marcos sa diktadurya. Siguro naman napatunayan na natin yan sa panahon ni Senator Leila de Lima. So ano pa ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Gumawa ng intriga, magplanta ng ebidensya. Sabi ni Castro, mismong si Duterte na raw ang umamin niyan, kaya't inaasahan na raw ang ganitong pahayag mula rito.
Bago nito, nauna na naglabas ng pahayag si Executive Secretary Lucas Bersamin patungkol sa pahayag ni Duterte. Anya, bodo lang ito ng tinawag niyang isang one-man fake news factory. May sagot din ng palasyo sa aligasyong isinusulong ng administrasyon ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte para hindi na ito makatakbo sa 2028 elections. Kita natin kung saan sila gumagawi. At ito ay sa lahat ng kanilang mga rallies, makikita natin ang paninira nila sa pamahalaan at sa Pangulo. So alam na natin kung saan ang punta nila. Gusto nila ulit makuha ang power. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Umani ng libu-libong views online ang video na ito kung saan sinasabing may bentahan ng mga unclaimed parcel sa Quezon City. Sa video, makikita ang patong-patong na itim na plastic na sinasabing mga unclaimed parcels na mabibili sa halagang 49 pesos each. Pero nang puntahan namin ang lugar, klinaro ng mga staff na hindi unclaimed parcels itong mga to, kundi mystery items lang. Hindi naman po siya totally unclaimed parcel po. Kasi po ang unclaimed parcel po is meron po siyang way deal. Ang mga mystery items na ito ay sadyang dinala sa kanilang bodega at ibinibenta sa halagang 49 pesos bawat isa. So ito yung mga sinasabing unclaimed parcel, pero in reality, mga mystery parcels lang naman ito na pwedeng mabili for 49 pesos at pwedeng hawakan pero hindi nga lang pwedeng buksan. Ayon sa mga staff, galing sa iba't ibang parte ng bansa ang mga item. Pero ano nga ba ang laman ng mga ito? Mystery din po sa amin. Mystery din po sa iba. Kasi hindi rin po namin alam yung laman po ng ating mystery parcel. Kadalasan daw, lotion, damit o laruan ang mystery sa loob ng itim na plastic. Pero paminsan-minsan, meron daw mapapalad na nakakukuha ng cellphone. Paalala naman ng ating legal expert, siguraduhin alam kung saan nanggagaling ang mga mystery items. Dahil kung galing ito sa nakaw, pwede ka mabalikan ng batas. Nakaw. Yung anti-fishing kasi parang ninakaw mo. Binenta mo. Napakadali talaga mag-shopping ngayon. Ilang pindot lang, naka-order ka na. Pero laging siguraduhin kung saan nanggagaling ang mga binibili para iwas sakit sa ulo. Mobile Journal, Ivan Taringki po hatid, ang mukha ng balita.